Tuwing dumarating ang Semana Santa, maraming tao ang ginagaya ang ginawa ni Jesus. May mga nagpapapako sa krus, may mga nagpapapalo, may mga naglalakad ng nakayapak at may nagpapabuhat ng krus. Akala nila kapag ginaya nila ang paghihirap ni Jesus, mas mapapalapit sila sa Diyos. Pero ito ang tanong, talaga bang kayang ulitin ng tao ang ginawa ni Jesus? O baka ginagaya lang natin ang sakit pero hindi natin nauunawaan ang sakripisyo niya? Bago pa ang krus, may isang hapunan, tahimik, banal, puno ng kahulugan. Pero sa loob ng mesa, may isang pusong nagtataksil. Si Jesus, alam niya na siya'y ipagkakanulo. Hindi niya hinulaan, alam niya. At hindi lang iyon, kilalang kilala niya kung sino. Isipin mo yon, kumakain ka kasama ang taong magbebenta sa'yo sa kamatayan. At anong ginawa ni Jesus? Hindi siya nagalit, hindi siya umiwas, hindi siya lumaban. Sa halip, binakain pa niya. Sino sa atin ang kayang gawin iyon? Sa hardin, hindi pa nagsisimula ang palo, hindi pa tumutulo ang dugo sa krus. Pero doon pa lang, lumalaban na si Jesus. Hindi laban sa tao, kundi laban sa kalooban. Ama, kung maaari ilayo mo sa akin ang kupang ito. Pero hindi doon nagtapos. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang maganap, kundi kung ano ang kalooban mo. Dito pa lang, marami na ang bumibigay. Pero si Jesus, sumunod. Hinuli siya hindi bilang isang bayani kundi bilang isang kriminal. Pinagtawanan, dinuraan, sinampal at pinaglaruan. At hindi pa doon natapos, pinagpalo pa siya. Hindi simpleng palo, kundi palo na kayang matanggal ang laman. At dito, pumapasok ang isang matinding katotohanan. Isaiah chapter 52 verse 14, sinasabi, marami ang namangha sa kanya. Ang kanyang anyo ay nasira ng higit pa kaysa sa tao at ang kanyang itsura ay hindi na makilalang tao. Hindi na siya makilala. Hindi lang siya nasaktan. Nabura ang kanyang anyo. At tanungin mo ang sarili mo ngayon, kaya mo bang umabot sa ganitong punto para sa ibang tao? Nilagyan siya ng korona, hindi ginto, kundi tinik. Bawat tusok, dumudugo ang kanyang ulo. At habang siya'y nasasaktan, pinagtatawanan pa siya. Hari ka pala ha? Ang hari ng lahat, ginawang katatawanan. Sino sa atin ang kayang tiisin ang ganitong kahihiyan nang hindi gumagante? Pinasan niya ang krus, hindi lang kahoy, kundi ang bigat ng kasalanan ng mundo. Bawat hakbang, may kasamang sakit, may kasamang dugo, at may kasamang hirap. At sa bawat pagbagsak niya, pinapasan pa rin niya. Hindi lang krus ang dala niya ang kasalanan mo. Ipinako siya sa krus, pako sa kamay, pako sa paa. At bawat paghinga niya, sakit ang kanyang nararamdaman. Hindi siya namatay agad, dahan-dahan, hirap na hirap. At habang siya'y nakapako, hindi niya sinabing gaganti ako, hindi niya sinabing bahala kayo. Ang sinabi niya, Father, forgive them. Pinatawad niya ang mga nagpapako sa kanya. Sino sa atin ang kayang gawin yon? Ito ang hindi naiintindihan ng marami. Hindi lang pisikal ang paghihirap na Jesus sa krus, kanyang dinala ang kasalanan ng mundo. At dumating sa sandali na sumigaw siya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa unang pagkakataon, naranasan niya ang separation, hindi dahil nagkasala siya, kundi dahil dinala niya ang kasalanan mo. Kaya ngayon, kapag ginagaya ng tao ang krus, kapag nagpapapako sila, kapag nagpapahirap sila sa sarili nila, ito ang katotohanan, hindi mo kayang ulitin ang ginawa ni Jesus, hindi mo kayang dalhin ang kasalanan ng mundo, hindi mo kayang bayaran ang kasalanan mo, hindi mo kayang tiisin ang paghihiwalay sa Ama. Ang kaya mo lang gawin ay tanggapin siya. Sa Semana Santa, hindi ka tinawag para gayahin ang paghihirap niya. Tinawag ka para maniwala sa ginawa niya. Hindi para pahirapan ang sarili mo, kundi para isuko ang sarili mo. Dahil ang krus, hindi eksena na dapat ulitin. Ito ay sakripisyong dapat paniwalaan. At ang tanong ngayon, tatanggapin mo ba ang ginawa niya para sa'yo?